Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amaray makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gusan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Paraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa salupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasasabi niya, talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila.
Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kabisana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langung-lango sa alak na iyong dulot. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang hiyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo, mapag-imbabaw? Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa kagayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Maligayang pag-abot po sa ating pambansang dambana ng Santo Padre Pio. May paalala ang Ebanghelyo po sa atin ngayon na tayo huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang paghahatol sa iba. Sapagkat kung hahatulan natin ang ating mga kapatid ng walang awa o may pagmamataas, tayo'y hahatulan rin ng parehong paraan. Ngunit hindi rin po ibig sabihin na tayo ay magbubulag-bulagan na lamang sa mga kamalian o mawalan ng tamang pagkilala sa mabuti o sa masama. Ang dapat lang po nating iwasan ay ang maging
mapanghusgang pananaw na kumukundina ng ating kapwa, na kung saan ang nararapat ay tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan manghusga sa ating lahat, sapagkat siya lamang naman po ang tunay na nakakaalam ng laman ng ating mga puso at mga layunin natin. Sinasabi rin ng ating Panginoon kung gaano katigas o kabait ang panukat natin sa ating kapwa, ganon din ang panukat na gagamitin sa atin. Kung tayo ay mahigpit at walang habag, yun na rin ang ating maaasahan. Ngunit kung tayo ay maawain o mapangunawa, tayo rin ay tatanggap ng biyaya, ng habag, ng awa mula sa Ama. May pagkahalintulad tayong narinig sa Ebanghelyo na kung saan may maliit na puwing sa mata ang iba, ngunit kung tayo maghusga ay malaki naman ang nakabara sa ating mga mata. Ang barang ito ay sumisimbolo sa ating sariling na yung ating malalaking pagkukulang, ating mga pagkakasala at kahinaan na ipinagwawalang bahala. Habang yung maliliit na puwing ay mga pagkakamali ng iba na mabilis nating makita at pintasan. Madali nating makita ang mali ng iba, ngunit bulag po tayo sa ating mga sariling kapintasan. Malinaw po ito na pagkukunwari ang pag-uugaling ito, ang pagpanggap na matuwid habang binabaliwala ang sariling pangangailangan ng pagbabago. At kung minsan ito ay intentional na ginagawa upang di mapansin ang ating mga sariling pagkukulang, inuunahan na natin ang iba. Kaya ang kautusan ng Panginoon ay malinaw, alisin muna natin ang malaking harang sa ating mga mata. Unahin nating suriin ang ating mga sarili, ang pag-amin ng ating mga kasalanan at panghingi ng tawad sa Diyos. Ang tunay na pagtutuwid sa kapwa ay maaari lamang maging mabisa at makatarungan kung ito ay magmumula sa pusong mapagkumbaba at may malinaw na paningin. Kapag nalinis na natin ang ating paningin sa pamamagitan ng pagsisisi, pananalangin, saka pa lamang po tayo magkakaroon ng tamang pag-unawa, habag at kakayahang tumulong sa ating kapatid na may pagmamahal at walang panghuhusga. Sapagkat naramdaman na natin, alam na natin, pinagdaanan na natin. Sa huli, ang aral na ito ay paanyaya sa ating lahat na mamuhay ng may kababaang loob at pangunawa. Ang tunay pong pananampalataya ay hindi nasusukat kung gaano tayo kabilis pumuna ng iba, kundi kung sa paano natin tinatanggap ang ating mga sariling kahinaan at kung paano natin ipinakikita ang awa ng Diyos sa ating kapwa. Sa mundong ating ginagalawan, puno ng panghuhusga at mabilis ang paghahatol. Naway tingnan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng mata ng pagmamahal. At huwag po natin kakalimutan ang Diyos, ang tanging hukom. At tayo ay pawang mga nangangailangan, o lahat tayo ay pawang nangangailangan ng kanyang habag at pagpapala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang salibutan na iyong pinagbago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulang, sa bilayay nagpalakad, at nakiramay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman ang nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanisang araw. At patawarin mo kami Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, bukas po, June 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support,
family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatiyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahinahinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at papagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo tayong lahat. Taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po para po sa panalangin. Gagawa tatayo, gawin natin na tanda ng krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at awitan na masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan, abatong publihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo pong lahat ay sabay-sabay sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit. Nalimikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Na araw, tal at buwan, may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos. Nalimikha sa lahat, may pagkain kaloob. Kahangahangan tunay ang inyong idinulot. Kahit saan lumingon, mata ko'y nalulugod. Maging sa alamanan, dangal mo'y nakikita. Pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram na sa iyong pag-alaala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Tayo po ay magsiupo. Panginoon namin Diyos, Ikaw ay aking tahanan, simula pa, sa simulan lumitaw ang iyong ngalan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alibakabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis. Parang damo sa umaga, tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang, sarap mo'y nahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo at sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yaong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta't lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat?
niyong ibubungang takot. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umaga ay ipadama yung wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, yung naging hirap namin tumbasan mo ng ginawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ang inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ilalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon ako'y nanahimik. Ngayon dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw, parang manganganak na nagpapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga salansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila ay gagawing liwanag at papatatagin ko ang bakubakong landas. Ang lahat ng ito ay aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan kong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, na lahat ng lingkod niya sa templo ay pumapasok upang doong manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya na sa alinmang Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o doon sa lupa. At kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagbumula yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yaong anak na panganay. Maging tao't maging hayop ang panganay ay namatay. Nagpamala siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Paraon at kanyang bansa. At maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa, yaong haring Amoreo na si Sehon ang pangalan, at ang haring ang ngalay Og, isang haring tagabasan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam. Ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hinirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Para noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Judith. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon, ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanan ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham, Aak, at ang nangyari kay Jacob nung siya'y nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawa ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo pinaiilalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad na nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin siya naghihiganti sa atin. Manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at iali ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ng Panginoon ay isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Paanyaya, tayo pong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya't pinalaya ang kanyang bayan. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo at iniligtas ang mga umaasa Kanya, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ay iyong mga gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod, gawing kaming katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert,
para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa mga pagkakaroon ng mga banal bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, gabay ka at tagapagtanggol ng iyong bayan. Gawaran kami ng wagas na paggalang sa iyong ngalan, at panatilihin kaming lagi sa iyong pagmamahal. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala Magpadala po po kayo ng mga banal na alagad alagad sa iyong sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.